Tinapunan ng asido ang mukha ni Rona. Kaya ang dating maganda niyang mukha ay pumangit. Kaya naman, nilayuan siya ng mangilan-ngilan sa kanyang mga kaibigan, kapamilya, at pati na rin nobyo. Nawalan pa nga siya ng trabaho. Kaya labis ang kanyang naramdamang lungkot. Hanggang sa nakilala nga niya ang binatang si Arthur na isang bilyonaryo na magbibigay pag-asa pala sa kanya at gagawin siyang kasambahay nito at papakasalan pa. Ipinaramdam nito sa kanya na hindi basehan ng itsura para makahanap ng totoong pag-ibig. Kaya dumating sa puntong nahulog ang loob niya rito. Kahit na nga tinagurian siyang The Billionaire's Ugly Bride. Aray! Ang sakit! Tulungan mo ako, Nina! Sigaw ni Rona sa opisina, dahilan para mataranta ang mga kaibigan at nagmamalasakit sa kanya sa trabaho. Nasa kantin kasi o cafeteria kasi siya ng kanilang kumpanya. Anong nangyari sa'yo, Rona? Nag-aalalang tanong ng kanyang kaibigan. May nagsabay ng asido sa mukha ko. Ang kaso, hindi ko nakilala dahil may takip ang kanyang mukha. Sagot ni Rona habang hawak-hawak ang kanyang napasong mukha. Teka lang, dadalhin ka namin sa klinik para malagyan ng first aid, pero kung di kaya sa ospital na lang. Hindi pa rin nawawala yung hapdi eh. Naiiyak na sabi ni Rona. Makalipas nga ang ilang oras. Pagkatapos nga nilang makapunta ng klinik, ngayon naman ay nasa ospital na nga sila at ginagamot na siya ng doktor. Kamusta ang anak ko, Dok? Tanong ng kanyang nanay. Okay lang naman siya, Mrs. Kaya lang, nasira ang mukha niya. Kailangan talagang gawin ay surgery upang mabalik sa normal ang kanyang mukha. Pero mahal ang babayaran. Sagot ng doktor. Wala po bang ibang paraan na hindi na kailangan ng surgery? Tanong ng kanyang ina habang nakatingin sa kanya. Pasensya na po. Mama. Shh. Sagot naman ng kanyang ina. Pasensya na, pero wala na talagang ibang paraan pa, sabi ng doktor. Matapos nitong linisin ang paso sa kanyang mukha, kaya nilagyan na nito ng benda. Nang dahil sa nangyari, ay tila bahagyang nawala ng gana sa buhay si Rona. Na-question pa nga niyang nasa itaas kung bakit siya pang nagkaganito. Sino ang gumawa nito sa kanya at bakit parang mas nanaig pa ang kasamaan at hindi man lang pinagbayaran ng gumawa nito ang kanyang ginawa. Na-trauma nga ito. Ilang linggong parang hindi makakilos si Rona, pero tinutulungan siyang makabangon ng kanyang pamilya, kapatid at kaibigan, hanggang sa isang araw na isipan niyang bumangon at mag-umpisa muli kahit na nakabenda na ang kaniyang mukha. Mabuti na lamang at may parte pa rin sa kanyang mukha ang maayos. Halos 1/4 nga nito ang parang nasunog. Isang araw ay naisipan niyang pumunta sa kanyang pinagtatrabahoang kumpanya upang kamustahin ang kanyang boss at sabihin na rin rito ang nangyari sa kanya. Pero sinabi rin nito na handa na siyang magtrabaho muli ng maayos bilang admin supervisor ng kumpanya. Pero nanlumo siya dahil sa sinabi nito, "Hindi ka na namin kailangan pa sa kumpanya dahil sa kalagayan mo," sabi ng kanyang amo. Pero sir, itsura ko lang naman po ang nagbago eh, pero hindi ang performance ko sa trabaho. Pangako po, mas pagbubutihin ko pa to. Halos pakiusap pa nga ni Rona. Kahit na, wala nang pero-pero, sabi ng boss kasama na rin ng HR at umalis na nga sa harapan ng babae pagkatapos ngang ibigay ang mga dapat ibigay dito. Nanlumong umuwi si Rona sa bahay nila. Pero hindi nga pinahalata nito ang nararamdamang lungkot sa pamilya dahil naisip niya na masyadong malaking problema na ang nadala niya sa kanilang pamilya. Pero tila hindi nakalagpas ang kanyang pagpapanggap na okay lang siya sa kanyang ina. Nay, okay lang po ko. Huwag na po kayong mag-alala, sabi nga ni Rona sa ina. Pero sa loob ng kanyang puso ay gusto na nga niyang bumalik sa dati ang kaniyang muka. Sayang ang binuo at binild niyang karera. Kung hindi nga siya natanggap ng dati niyang trabaho, paano pa kaya ang ibang mga kumpanya na ngayon nga
ay madalas with pleasing personality at dapat maayos ang itsura ang i-hire na trabahador. Isang gabi, habang nakatingala si Rona at nakatingin sa mga bituin, bulong niya sa sarili. Okay lang yan, self. Marami ka pa namang trabahong mahahanap eh. Nakangiting sabi niya. Ganito siya kapositibo. Pagkatapos magmukmok ng dahil sa isang mabigat na problema, naging positive na ulit ang outlook niya sa buhay. Ganito siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Kaya naman sa totoo lang, maraming natutuwa at humahanga sa kanyang mga kalalakihan. Hindi lang niya alam na mayroon palang may galit sa kanya na nagbuhos ng asido sa kanyang muka. Hindi pa rin niya maintindihan hanggang ngayon. Isang araw, pagkadating niya sa lungsod ay hapon na. Nagpadala na lamang siya ng mensahe sa kanyang mga kapatid na nasa syudad nga siya para hindi na mag-alala pa ang mga ito. Napadpad si Rona sa isang na maraming nag-uumpukang mga tao. Kaya naman, sa paglakad nito nakayuko lang siya. Hindi pa rin siya sanay na ang dating magandang mukha niya nakatago na nga ngayon. Kaya lumipat nga siya sa lugar na kung saan kaunti lang ang tao. Naupo nga siya sa isang bench. Huminga nga siya ng malalim habang palingalinga. Ito ang unang beses na nagpunta siya sa lugar nito. Naalala niya ang mga araw na tahimik at peaceful pa ang kanyang buhay nang hindi pa nagkaganito ang mukha niya. Kung gaano siya kasaya noon. Kaya bigla na lamang tumulo ang kanyang mga luha. Kaya napapalingon siya dahil baka may makakita sa kanyang pag-iyak. Nang lumingon siya sa kabilang banda, ay nakita niyang may nagbigay sa kanya ng isang panyo. Tinanggap niya ito at agad tumingala sa kung sino man ang nagbigay. Nakita niya ang isang lalaking matamis ang ngiti habang nakatunghay sa kanya. Huwag ka nang umiyak. Baka isipin ng mga nakakakita sa atin, inaway kita rito. Piliyong sabi pa nga ng lalaki na naupo na nga rin sa tabi niya. Thank you ah. Tanging sagot lamang ni Rona. Ako nga pala si Arthur. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong nito. Kapag siguro nakita nito ang kanyang muka, hindi nito gugustuhin pang malaman kung sino siya. Sa isip-isip ni Rona, mukhang desente at mayaman pa naman ang lalaking to at mukhang pihikan. Ako si Rona. Salamat sa panyo ah. Gusto mo bang kumain? Tara, sakto. Mag-isa ko rin dito kaya kailangan ko ng mga kasama para hindi naman boring. Umiling naman si Rona. Hindi na. Salamat pero hindi ako pwede. Sagot nito pero ang totoo, kanina pa nga siya nagugutom. Pero itanggi man niya, ay tiyan niya na mismo ang nag-decide para sa kanya dahil habang nag-uusap ang dalawa ay tumunog ang kanyang tiyan at ang kaninang umiiyak na babae ay natawa na lang at pinamulahan ng pisngi dahil sa hiya. Natawa din naman ang bahagyang lalaking nag-offer sa kanya ng panyo at kumain na nagngangalang Arthur. Kumain na nga sila sa isang restaurant at sa mamahalin pa. Nahihiya man at gustong tumanggi pero wala nang nagawa pa si Rona. Wow, ang ganda naman ng ambience dito. Kaso mukhang mamahalin dito eh. Sa iba na lang kaya tayo kumain. Pagpupumilit nga nito. Napangiti ng matamis si Arthur na may dimple pa at tugon nga nito. Pagkatapos masuyong hawakan ng kamay ng babae. Ano ka ba? Don't worry. Akong bahala sa'yo. Just please trust me. Napangiti na nga lamang ang babae at tila nakaramdam nga ito ng pagkakomportable. In-enjoy na nga lamang nila ang mga pagkain in-order nila at ang masayang kwentuhan nila tungkol sa mga buhay-buhay nila. Kain lang ng kain. Huwag mong iisipin yung mga pinagdaraanan mo. Lilipas din yan. Sabi nga nito. Ang dandal mo naman masyado. Natatawang sabi ni Rona. Hayaan mo na lang ako. Gusto lang naman kitang pasayahin eh. Dahil nakita ko kung gaano ka kalungkot kanina. Sagot ni Arthur. Kain ka pa. Busugin mo sarili mo para makalimutan mo muna ang problema mo. Napangiti naman si Rona. Napakabait nito sa kanya. Kahit na nga parang nakakatakot ang mukha niya. Lumipas nga ang ilang oras, hindi nila namalayang gabi na pala
At sa oras na to ay wala nang pwedeng masakyan pa uwi sa kanila. Kaya saan na kaya siya tutuloy ngayong gabi? Gabi na pala. Saan ka nga pala uuwi? Gusto mo bang makituloy na lang muna sa amin? Tanong ni Arthur at pilit inaninag ang mukha ng babae. Hindi pa naalis ang bandage ng kanyang mukha kaya hindi pa masyadong pangit tignan at saka hindi pa naghihilom ang sugat. Galing akong probinsya, biglaan lang pagpunta ko rito. Sagot ni Rona. Paano ko uuwi niyan? Tanong naman ng lalaki at tinignan siya ng maigi. Hindi ko nga alam eh. Nahihiyang sagot ni Rona. Wala naman talaga siyang mapupuntahan dahil wala naman siyang kakilala dito sa syudad. O sige, pagkatapos natin dito, doon ka na lang muna tumuloy sa bahay namin. Saka huwag kang mag-alala, huwag kang kabahan. Wala naman akong gagawing masama sa iyo eh. Sabi nga ni Arthur. Salamat, kung hindi kita nakilala dito ngayon, paniguradong hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Naglakad na nga sila ngayon papunta sa kotse ni Arthur. At nang maayos na nga ang pag-upo, pinaandar na nga ang kotse palayo habang si Rona naman ay nakatulog at hindi niya namalayang makalipas nga ang ilang minuto na karating na nga sila sa bahay nila Arthur. Pero bago pa man gisingin ang babae, ay tinitigan muna ni Arthur si Rona. Kahit na nga may benda ang mukha nito, na kanina pa sana gustong tanungin ng lalaki kung saan o ano iyon. Sa totoo lang, nakikita pa rin ni Arthur ang angking kagandahan ni Rona, inside and out. Makalipas ang ilang segundo, tinapik na nga nito ng marahan ng balikat ni Rona. Gising na, Rona, nakarating na tayo. Dahan-dahang minulat ni Rona ang kanyang mga mata at eksaktong nagtama naman ng mga mata nila ni Arthur na ikinailang nila. Parang wala pa siyang nakatitigan ng ganitong kapungay at nangungusap na mga mata. Para mahimasmasan sa kung ano-anong mga niiisip, bumaba na nga si Rona ng sasakyan at napalingalinga sa buong paligid. Parang mansyon palang bahay mo ah. Hindi ko akalain ganito ka pala kayaman. Sabi nga ni Rona. Hindi naman masyado. Pasok na tayo? Sagot ni Arthur at nauna na ngang maglakad. Kung maganda ang labas, mas nakakamanghanga sa loob mismo. Teka, sobrang laki naman ata nito para sa'yo lang. Wala akong nakikitang tao. Ikaw lang bang nakatira dito? Tanong nga ng babae. Meron naman pero may kanilang nilang mga trabaho. Tsaka parents ko nasa ibang bansa. Turan lang naman ng babae. Pagkatapos nga nun ay hinawakan nga ng lalaki ang kanyang kamay na biglang ikinagulat naman ni Rona. Saglit nga siyang napatigil. Nang mapansin na nailang nga ang babae ay sabi naman ni Arthur, Tara na, ituturo ko kung saan ka matutulog. Huwag kang matakot, hindi kita gagawa ng masama. Tumangulang babae. Nakarating na nga sila sa sinasabi nitong kwarto at nakita nga niya kung gaano kaganda ang loob nun. Isa nga itong modern room na para nga siyang nakatira sa isang 5-star hotel. Sabi pa nga nito kay Arthur, hindi mo naman ako kailangan patulugin sa ganito. Okay na ako kahit dun sa maid's quarter niyo lang. Sabi nga nito. At doon nga tila nagkaroon ng ideya ang babae. Nang wala nga siyang makita na kahit na sinong maid sa bahay na yon, parang gusto nga niyang magpresenta na doon na nga lamang magtrabaho. Tutal, sa ilang araw din namang pag-a-apply niya ng trabaho, hindi naman siya makuha-kuha dahil ayaw nga nilang tanggapin ang kanyang mukha ngayon. Pero napailing na nga lamang siya at sabi sa sarili, nakakahiya naman kung gagawin ko yun. Masyado na siyang maraming naitulong sa akin pati ba naman ang problema ko sa buhay, sa kanya ko ipapapasan. Narinig nga niyang tumawa si Arthur. Ano ka ba? Parang kanina ka pa aligaga dyan ah. Huwag kang masyadong mag-alala at relax ka lang. Dito ka na lang matulog. Wala namang gumagamit dyan. Sabi nga nito sabay tinapik ang balikat niya. Sa tuwing magdidikit nga ang balat ng dalawa, ay parang bolta-boltahing kuryente nga ang nararamdaman ng babae. Ganun din si Arthur.
Patid nga ng lalaki na parang pagod na nga. Si Rona kaya naman sabi nito na magpahinga na nga ito at bukas na lang ulit. Pero hindi na nga napigilan ni Arthur tanungin. Siya nga pala, ano nga palang nangyari sa mukha mo? Tanong nga nito bago nga siya makalabas ng pinto. Tila na ilang naman si Rona sa kanyang tanong pero sinagot naman niya ito ng maayos. Ganito kasi yung nangyari. Umupo muna sa kama si Rona at nagkwento. Pinaupo naman niya si Arthur sa tabi niya. Habang nasa opisina ako at nasa cafeteria, bising-busy ako noon na kumakain. Tapos bigla na lang may kumalabit sa likuran ko at nakita ko ang babaeng naka-face mask at nakasombrero pa nga. Yung bonnet ba? Kaya halos natatakpan ang mukha niya. Tapos bigla na lamang siyang may nilabas na bote at asido pala yun. Tinapunan niya ako, mabuti na nga lamang at 1/4 lang ng mukha ko ang nalagyan. Kaya heto, ang dati ko lang namang maayos na mukha, naging ganito, pumangit. Alam mo bang halos pang dirihan ako ng mga taong pinagkatiwalaan ko dati? Alam mo, malalaman mo talaga sa buhay kung sino yung mga totoo mong kaibigan at kapamilya kapag nagkaroon ka na ng malaking dagok sa buhay. Kaya parang ngayon, halos lahat sila nagsialisan. Natira na lang yung mga pinagkakatiwalaan kong pamilya at saka mangilan-ngilang kaibigan. At heto, yung matagal ko ring binild na career, nawala sa akin dahil sa mukha nito. Sabi nila, hindi na raw ako fit to work. Akalain mo yun? Kaya ko pa rin namang gawin yung trabaho ko kahit ganito yung mukha ko eh. Paglalabas nga ng sama ng loob ni Rona na matagal na nga niyang kinikimkim dahil hindi naman niya mailabas sa kanyang ina at pamilya dahil ayaw nga niyang madagdagan pa ang problema ng mga ito. Mabuti na nga lamang at nakilala niya si Arthur. Napatango-tango na nga lamang si Arthur. I see. Ganun pala yung kwento mo. Napakasaklap nga. Pero wag kang mag-alala. Hindi naman ako kagaya ng ibang tao na mapanlait at tumitingin sa panlabas na anyo. Nararamdaman ko na may mabuti kang puso. Kaya naniniwala akong malalagpasan mo to. Sabay hawak nga nito sa mata ni Rona na nagbabad siya na ngang lumuha. Nagulat naman si Rona kaya napalayo na nga lamang ito. Pero mas magugulat pa pala siya sa susunod na gagawin ni Arthur dahil lumapit nga ang kanyang mukha sa babae. Nagdikit nga ang kanilang mga labi. Hindi na nga napigilan ni Arthur ang kanyang sarili dahil kanina pa nga niya natititigan ang mata, ilong at labi ni Rona. Ang kanyang mata na tila nangungusap nang magbitiw nga ito sa pagkakalik sa babae. Tila nahiya nga ito at sabi nga nito, I'm sorry, nadala lang ako. Sige, matulog ka na. Magbihis ka na lang muna bago matulog. Meron namang extra na damit yan gamitin mo na lang. Tila mabilis at aligagang sabi ni Arthur at nagmamadali ngang tumakbo palabas ng kwarto. Nang dahil nga sa ginawa ng lalaki, hindi alam ni Rona kung matatawa ba siya o kakabahan. Ang cute kasi ni Arthur, parang napaka-inosenteng lalaki nito. Pero at the same time, naiisip nga niya na, sino namang inosenteng lalaki ang manghahalik sa babaeng kakikilala pa lang niya? Napailing na nga lamang ito at nag-shower na nga para naman mawala ang kanyang mga iniisip. Naging mahimbing nga ang tulog ni Rona at Arthur ng gabing yun. Mabuti na lamang at pagod sila dahil kung hindi ay baka mapupuyat nga sila sa kakaisip sa nangyari sa kanila. Kinaumagahan, parang may kakaibang naririnig si Arthur pagmulat nga niya ng kanyang mga mata at parang may naaamoy nga rin siya na piniprito. Kaya naman napalabas na nga lamang ito dahil saktong gusto na rin naman niyang magkape. Habang papalapit nga ay parang may naririnig nga siyang kakaibang tunog o kaya huni. La 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 la. Narinig nga niya na tila may kumakanta pala. At nang makita nga niya, nakita nga niyang pakembot-kembot pa itong si Rona habang nagpiprito nga ng hotdog at yun palang naaamoy niya. Hindi nga muna niya tinawag ang babae dahil gusto nga muna niyang titigan ang ganong ginagawa ni Rona. Napaka-cute.
Sa kanang kamay nga niya ay nakahawak nga siya ng sandok at ang isa naman ay nakapamewang. Pagkatapos kumikembot nga ito habang naghaham. Tila feel na feel nga niyang pagluluto. Nakasandal nga lamang sa pinto ng kusina si Arthur habang tinititigan ito. Nakakatuwa siyang pagmasdan. Hindi nga niya namalaya na si Rona na palang nakahalata na nakatayo na pala siya doon. Nakaharap na nga pala ito sa kanya, pero siya, titig na titig pa rin sa babae. Sir, huy sir, tawag nga sa kanya ni Rona. Ha? Bakit mo ba ako tinatawag na sir? Amo mo ba ako? Tanong nga ng lalaki para naman mag-change topic sila at para hindi mahalata ni Rona na nakatitig pala siya dito. Arthur, ibig kong sabihin. Luto na to. Gusto mo kumain? Kape, gusto mo ipagtimpla kita? Sabi nga nito. Naupo nga si Arthur sa kusina. Bakit mo ba ginagawa to? Hindi mo naman kailangan gawin yan. Bisita kita rito at hindi ka tulong. Kaya bakit nagluto ka pa? Umupo naman si Rona sa tapat nito. Ano ka ba? Ito na nga lang yung way para makapagpasalamat ako sa iyo dahil pinatuloy mo ako dito. Kahit hindi mo ako kilala, pinagkatiwalaan mo ko. Paano kung may kakampi pala akong holdupper? O kaya paano kung serial killer pala ako? Pero pinatuloy mo pa rin ako dito kahit hindi mo pa naman ako masyadong kilala. Napailing si Arthur. Alam mo, kahit kakikilala pa lang natin kahapon, aaminin ko, parang ang tagal na nating magkakilala. Sabay, labas nga nito ng dimples niya dahil napangiti nga si Arthur. Ito nga pala yung kape mo. Maraming salamat talaga, huwag kang magalala. Pagkatapos kong makapaglinis at pagkatapos kong makapagay sa mga gamit ko, alis na rin ako. Tila nakaramdam naman ng kirot si Arthur dahil aalis na nga ang babae. Parang ayaw niyang umalis ito. Kaya naman nakaisip siya ng isang importanteng ideya. Rona, what if magtrabaho ka na lang muna kaya sa akin? Sabi nga ni Arthur. Napatulala naman si Rona. Nang makita nga yun ni Arthur, pagdadahilan naman niya, habang naghahanap ka pa ng bagong trabaho, dito ka muna. Diba sabi mo, gusto mong maghilom muna ang sugat mo at gusto mong sana umokay na yan bago ka makahanap ng trabaho kagabi dahil ayaw mong kinukutya ka nila? E di, habang pinaghihilo mo yan at habang naghahanap ka ng trabaho, magtrabaho ka na lang bilang kahit kasambahay dito, minsan sekretarya, para naman ma-apply mo ang pagiging admin supervisor mo. Is that okay with you? Alam ko namang overqualified ka para maging kasambahay ko, pero gusto ko lang din namang maprotektahan ka. Masuyong sabi nga ni Arthur. Maprotektahan? Nakakunot noong tanong ni Rona. Yes, diba sabi mo simula nang naging ganyan ang mukha mo, sobrang dami ng negative ang nasasabi tungkol sa'yo? Tutulungan kitang ayusin ang mukha mo. Lingid kasi sa kaalaman ni Rona, si Arthur nga ay isang bilyonaryong doktor. Sakto, dahil isa siyang plastic surgeon. Nagtataka naman si Rona, bakit parang sila pang pinagtagpo ng tadhana at connected pa nga dahil siya nasira ang mukha at ito namang si Arthur ay isang plastic surgeon. Makikitulog lang sana siya ng isang gabi pero naisip niya na gusto rin naman niyang magtrabaho. Mabuti na yun kaysa naman nakahilata lang siya sa kanilang bahay sa probinsya at hindi rin naman siya matanggap-tanggap sa mga kumpanyang ina-applyan niya. At nagustuhan nga rin nito ang sinabi ni Arthur na pwede rin siyang maging sekretarya nito paminsan-minsan para nga ma-apply din niya ang pagiging admin supervisor niya. So, hindi naman kita ipapressure. Pwede ka naman mamaya sumagot. Kumain ka na muna. Tapos pagkatapos, pwede kang magpahinga at pag-isipan ng sinabi ko. And I'll get your answer later bago ako pumasok sa opisina, okay? Sabi nga nito. Kumain na nga sila at kung ano-ano pa nga ang napagkwentuhan nila na parang matagal na nga talaga silang magkakilala. Pagkatapos nga nun, ay si Rona na nga ang nag-ayos ng kanilang pinagkainan at kagaya nga ng sinabi ni Arthur, nagpahinga na nga muna ito habang nag-iisip. Pero naalala nga niya
Patay siya sa kanyang ina dahil hindi pa pala siya nakapagpapaalam. Kailangan niyang tawagan ito, kaya dali-dali nga niyang humiram ng cellphone kay Arthur at tinawagan ng ina at sinabing makikitulog nga siya sa kanyang kaibigan. Baka mawindang kasi ang kanyang ina kapag nalaman nito na nakikitulog ito sa estrangherong lalaki ngayon. Pagkatapos nga ng ilang oras sa pag-iisip at pag-aayos ng gamit, sa wakas nakapagdesisyon na nga itong si Rona. Ngayon nga ay magkaharap nga sila ni Arthur sa sofa. So, may sagot ka na ba sa tanong ko? Panimula nga ni Arthur. Pumapayag na ako. Seryosong sabi ni Rona. Napangiti ng bahagya si Arthur. Pero pahabol ng babae. Sa isang kondisyon. Napakunot noo si Arthur. Ano namang kondisyon? O sige, dahil tinuturing rin naman kitang kaibigan, pagbibigyan kita. Alam mo, inahara naman kita bilang kasambahay ko at sasahura naman kita ng sapat. Kaya ano pang kondisyon ang kailangan mo? Tanong nga nito. Di ba nasabi mo kanina na tutulungan mo kung ayusin ang mukha ko? Seryosong tanong nito at napatango naman si Arthur. Yes, so what about that? Kailangan mong tuparin yon. Kailangan mong maibalik ang dati kong mukha. Tila naghahamon nga na sabi ni Rona kay Arthur. Napangiti si Arthur ng malawak. Yun lang pala eh. Hindi mo ba naitatanong sa akin na isa ako sa mga pinakamagagaling na plastic surgeon sa bansa? Kayang-kaya ko yan. Pero siguro bigyan muna natin ng time ang sarili mo. Tsaka fresh pa ang sugat. Kailangan mo nang maghilom niyan, okay? Napatango nga ang babae at tila nakahinga nga siyang maluwag dahil may pag-asa pa palang bumalik ang dati niyang itsura. Pagkatapos nga nun, magtatrabaho lang siya ng 1 buwan dito at babalik na nga ito sa kanila. Salamat sagot nga nito kay Arthur. At dagdag pa nga niya, kaya lang, kailangan ko muna magpaalam sa pamilya ko. Paniguradong nag-aalala na si Mama. Sumabay na nga si Rona, imbes na ihatid nga lang siya doon ni Arthur. Sabi nga nito na sasama na lang siya at ito nga mismo ang magpapaalam sa mga magulang ng babae. Nagtataka naman si Rona dahil kasambahay naman ang papasukan niya. Hindi naman na kailangan na ang boss pa niyang magpaalam para sa kanya, pero sagot naman ni Arthur, I insist. At isa pa, gusto ko rin namang makilala ang mga magulang mo, ang pamilya mo. Nagtatakang tanong naman ni Rona, ha? Bakit naman po, sir? Ilang beses mo ba akong tatawagin na sir? Ang sabi ko Arthur na lang. Dati po yun, pero ngayon magiging boss ko na kayo kaya kailangang sir ang tawag ko. Pero Rona, ang tingin ko sa'yo kaibigan, okay? Oo, kasambahay ka at gagawin mo yung mga normal na ginagawa ng mga kasambahay pero kaibigan pa rin kita. Hindi na nga nakapalagpas si Rona. Dahil makulit pa sa makulit itong si Arthur. Makalipas nga ang 30 minutes nakarating na nga rin sila sa wakas sa bahay nila Rona. Mabuti na nga lamang at hindi traffic. Pero pagdating nila doon, tila nagtaka nga si Arthur dahil sa isang squatters area pala nakatira sila Rona. Maayos naman ang bahay nila pero halata nga na maraming squatter doon. Napansin nga ni Rona. Sabi ko naman kasi sa'yo sir I mean Arthur, dapat hindi ka na lang sumama. Tignan mo dito sa lugar namin. Medyo madumi dito kasi maraming squatter dito. Okay lang. Basta, kailangan ko magpaalam sa mga magulang mo. Pangungulit nga nito. Ang kulit mo naman? Sige na nga. Pagkatok nga nila ng bahay ay bumungad nga sa kanila ang ina ni Rona. Rona, saan ka ba nagpunta? Maghuhuramentado na sana ang kanyang ina nang biglang pumagitna naman si Arthur. Ma'am. Hi, I'm Arthur. Sabay lahad nga nito ng kaniyang kamay sa matanda. Nagtataka naman siyang tinignan ng ina ni Rona mula ulo hanggang paa. Sino ka naman? Seryosong tanong nito. I'm Arthur. Ako nga po pala magiging bagong boss ni Rona. Napakunot noong matanda. Bagong boss? Rona, anong ibig sabihin nito? Ma, wala po kasing tumatanggap sa akin na kumpanya dahil sa nangyari sa mukha ko. Kaya si Arthur po, siya ang tutulong sa akin. Magsasalita pa sana muli ang kanyang ina
nang biglang sumabat ang kanyang ama na halatang kagigising lang. Kaya naman, bungad nito, "Sinong lalaking yan? Boyfriend mo ba siya, Rona?" Itinanggi naman iyon kaagad ni Rona. "Papa, hindi ko po siya boyfriend, nakakahiya po. Boss ko lang po siya. Boss ko siya." "Sus, halata namang mukhang concerned ang lalaking yan sa'yo eh. Sino ba namang boss ang magpapaalam dito para sa kanyang empleyado? Narinig ko kasambahay ang papasukan mo." "Pansamantala lang po, pa, ma," sabi nga muli ng babae. Sa wakas, makalipas nga ang mahaba-habang minuto na diskusyon, natapos nga rin sila. Pinaghanda nga sila ng merienda ng ina ni Rona. Hindi nga akalain ni Rona na pakikitunguhan ng maayos ni Arthur ang kanyang pamilya. Mababanaag nga talaga dito ang kabaitan. Hindi ito matapobre. Confirmed. Paano ba naman kasi? Ang galing niyang makitungo sa pamilya at kapatid pa nga mismo ni Rona. "Kuya, babalik pa po ba kayo dito ulit?" Sabi nga ng kapatid ni Rona na si Mina. Ito ang pinakabunso nga nilang kapatid. Ginulo ni Arthur ang buhok nito at sabi nga niya, "Susubukan ko, okay? Yun ay kung gusto ng ate mo." At nakakalokong tumingin nga ito kay Rona. "Ha? Oo naman," sabi na nga lamang ni Rona, pero parang may ibig sabihin ang tingin sa kanya ni Andrew. Pero pinagwalang bahala na nga lamang nito. Sa wakas, makalipas ang 3 oras, pauwi na nga rin ngayon si Rona sa mansyon ni Arthur. Samantalang si Arthur naman ay papunta na nga ng opisina. Hindi niya akalain na maglalaan ng ganoong oras si Arthur para nga ma-meet ang pamilya niya. Nagtataka na nga ito kung bakit sobrang bait sa kanya ng lalaki. Gayong kakakilala lang naman nilang dalawa. Pero hindi na nga siya masyadong nag-isip pa. Ang mahalaga ngayon ay pinayagan na nga rin siya ng kanyang mga magulang na magtrabaho kina Arthur. Lumipas nga ang araw na yun. Kinabukasan, akala nga ng babae madadat na nito si Arthur pero sinabi nga ng babaeng nadatnan niya sa baba na pumasok na raw si Arthur dahil may hinahabol pa nga raw siyang meeting. "Kumain ka na muna. Pagkatapos ay pwede ka nang magtrabaho. Wala dito si Sir Arthur. Pero kabilin-bilinan niya na bawal ka munang isama sa kung saan-saan hanggat hindi pa raw natutuyo ang sugat sa iyong muka. Huwag kang mahiya sa akin. Tawagin mo na lang akong Nanay Myrna." Nakangiting sabi ng matandang babae at naglakad ng dahan-dahan kaya sumunod na lamang siya rito at pumasok sila sa maluwang na kusina. May pagkain na ngang nakahanda kaya umupo na nga lamang siya at nagsimula ng kumain nang bigyan siya ni Nanay Myrna ng plato at kutsara. Sabay na nga silang kumain. Nahihiyang sabi naman sa kanya ni Rona, "Nanay Myrna, hindi nyo naman po ako kailangang pagsilbihan dito. Hindi naman po ako amo dito eh. Saka hindi naman po ako bisita. Kasambahay din po ako dito." Sabi nga niya sa matanda. "Hay nako, binilin ka sa akin ni Sir Arthur. Alam mo ba, napapansin ko nga na sobrang concerned niya sa'yo. Kaya naman masayang-masaya ko." Napakunot noo nga ang babae. Napahigop nga ito ng kape bago nagsalita. "Masayang-masaya? Bakit naman po?" Paano ba naman kasi? Ngayon nga lang naging concerned ng ganyan si Arthur sa isang babae. Wala akong pakialam kung kasambahay ka dito. Basta ang mahalaga, nakikita kong masaya si Arthur. Alam mo bang bata pa lang alaga ko na yan? Bata pa lang? Asan pa yung mga magulang niya? Hay nako sila sir at ma'am. Parati kasing busy ang mga yon. Kagaya ngayon, parati silang out of the country. Paano ba naman kasi puro negosyo at pera ang iniisip nila? Shoo ka maingay na ganito ang sinabi ko Napangiti at napatangulang naman si Rona. Dagdag pa nga na pagkukwenta sa kanya ni Nanay Myrna. At saka, iyang si Arthur, never naman talaga yung inalagaan ng kanyang mga magulang. Parati lang hinahabilin sa akin. Mabuti na nga lamang at naging maganda ang pakikitungo niya sa akin at naaliw din ako sa kanya. Kaya naman nakatagal ako ng ganito. Parang ako na nga ang tumayong nanay nila. Nila? Sino pong kasama niya? Nagtatakang tanong nga ng babae. Hindi mo pa ba alam?
May nakababatang babaeng kapatid yang si Arthur. Kaya lang, kung gaano kabait itong si Arthur, ganun naman ang kinasalbahe ng babaeng yun. Naku, mahal ko naman din yun, kaya lang may pagkapasaway talaga. Hayun, humiwalay na nga at nakakondo na nga lamang siya. Ang balita ko, nagtatrabaho siya sa isang kumpanya. Saang kumpanya po? Panguusisa nga ni Rona. Sa KJ Company. KJ Company? Doon ako nang galing ah. Nagtatakang tanong ng babae. Ano po bang pangalan niya? Magsasalita na sana si Nanay Mirna nang biglang tumunog naman ang telepono. Ay nako, mamaya na lang natin to ituloy, okay? Sasagutin ko lang yung telepono pagkatapos mong kumain. Kailangan na nating maghanda dahil lilinisin nga natin ang mga kwarto. Sunod-sunod na bilin nga nito at napatango na nga lamang si Rona. Pagkatapos nga niyang kumain, nagligpit na nga siya. Tinanong pa nga nito si Nanay Mirna kung saan nga ang maid's quarter. Sagot naman ng matanda, Naku, hindi nagpagawa si Arthur dito ng kwarto para sa mga kasambahay. Kung anong mga kwarto ang nandito, yun ang tinutuluyan namin. Ang kaso nga lang tayong dalawa na lang ang narito dahil yung iba, bumalik na nga sa mga probinsya nila. Mabait naman tong si Sir Arthur eh. Hindi pinipigilan kung anong desisyon ng kanyang mga tauhan. Alam mo ba, na yung mga kwarto namin dito aircon pa. Napakabait talaga ni Sir Arthur. Bulong pa nga sa kanya ni Nanay Mirna na ikinangiti nga ni Rona. Tama nga ang hinuha niya. Hindi man niya ito gaanong kilala, nararamdaman nga nito na mabuting tao si Arthur. Natapos nga ang maghapon, ang dami nga nilang nilinis pero okay lang yun. Mabuti nga yun. At nakakalimutan niya ang kanyang mga pinagdaraanan. Gabi na nga, hindi na nga nila nahintay pa si Arthur. Matutulog na nga sana itong si Rona nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Rona, pinapatawag ka ni Sir Arthur, pumunta ka raw sa opisina niya. At sinabi na nga nito kung saan ang opisina niya. Agad namang pumunta doon ang babae. Kumatok nga si Rona pero kinakabahan siya. Ano kayong gustong sabihin ni Arthur? Gayong gabing-gabi na. Pasok, narinig niyang sagot ng lalaki. Dahan-dahang binuksan nga ni Rona ang pinto saka nakita niyang may ginagawa nga ito at nakaharap sa kanyang laptop. Sir, pinapatawag niyo raw ako? Ano pong kailangan niyo? Magiliw nga na tanong ng babae. Sabi ko naman sa'yo, wag ng Sir Arthur na lang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Sige ka, bawat banggit mo ng Sir, gusto mo ikaltas ko sa sweldo mo? Sir naman, wag naman pong ganyan. Kailangan ko po kaya ng pera. Kailangan kong mabawi yung dapat sinahod ko dati na hindi ko na nakuha. Biro lang. Maupo ka na, Rona. Nagtaka nga ang lalaki dahil biglang may inabot nga itong paper bag sa kanya. Ano po to? Pinag-shopping kita. Ako po, pinag-shopping nyo? Bakit naman? Napansin ko kasi na hindi ka nakapag-empake ng maayos nung sinamahan kita. Pasensya na, dahil kinailangan mo magbandali noon. Kasama mo kasi ako at kailangan ko pang pumunta ng opisina o klinik. Agad na tinignan ni Rona ang paper bag na nahawak niya at nakita nga niyang iba't ibang klase ng mamahaling damit. May pambahay, may panlakad, pati na rin ang mga undergarments, kasama na rin ang mga sapatos at tsinelas at sandalyas. Pero napakadami nito, sir. Ibawas yun na lang po sa sasahurin ko. Hindi na. Sa'yo na yan. It's my treat. Seryosang sagot ni Arthur. Pero sir, wala nang pero-pero. Nagtataka na talaga si Rona kung bakit ganito ang pakikitungo sa kanya ng lalaki. Lalabas na nga sana siya nang biglang tinawag nga ni Arthur ang kanyang pansin. Siya nga pala, maghanda ka bukas dahil kailangan nating pumunta ng klinik ko. Kailangan kong tignan yung sugat mo. Titignan ko kung pwede na bang tanggalin niya ang bandage. Sabi nga nito. Sige po. Tila excited naman ang sagot ng babae. Pagkapasok nga niya sa kanyang tinutuloy ang kwarto, agad naman niyang kinuha ang paper bags na binigay sa kanya. Inisa-isa nga niya itong tignan. Tinry pa nga niya ang iba dahil napakaganda at talaga namang bagay na bagay sa kanya. Pero hindi pa rin talaga niya maisip kung bakit ganito kabuti ang lalaki sa kanya. May ganito pa pala mga tao na kahit hindi mo naman masyadong kakilala,
sobrang bait sa'yo. Kinabukasan naman, ganun pa rin at nakita na naman ni Arthur ang babae na kumakanta habang nagpiprito naman ngayon ng itlog at bacon. Sobrang saya nga niya na makitang tila unti-unti na ngang bumabalik sa sigla itong si Rona at mukhang nakakalimutan na nga niya ang pang-aalipusta na ginawa ng mga mapanghusgang tao sa kanya magmula nga nang pumangit siya. Hinayaan na nga lamang niya itong gawin. Ang pagsasayaw habang pagluluto, gaya ng dati hinintay niyang ito ang makapansin sa kanya. Sir, andyan na po pala kayo. Kain na tayo. Sabay inilapag na nga nito ang kanyang mga niluto na ulam at kanin sa lamesa. Kumain ka na, sir. Ikaw, hindi ka ba kakain? Wala po akong gana eh. Kapag nandito ka sa bahay ko o nasa poder ko, dapat sinasabayan mo ko palagi. Ha? Kailangan po ba talaga yun? Nasabayan kayo ng kasambahay nyo? Hindi ka lang basta kasambahay ko. Biglang bulong ni Arthur na ikinatigil naman ni Rona. Ano pong ibig niyong sabihin? Never mind. Sagot naman ni Arthur na ikinagulo ng isipan ni Rona. Makalipas nga ang ilang oras, nagayos na nga rin sila ng kanilang sarili at naghanda nga sa pagpunta sa clinic mismo ni Arthur. Makalipas nga ilang minuto ng pagdadrive, nakarating na nga rin sila sa clinic mismo ni Arthur. Ang dami palang pasyenteng naka-schedule ngayon. Okay lang bang maghintay ka saglit? Tanong ni Arthur at tumango naman ng babae. Sino ba naman siya para magreklamo, diba? Naupo na nga lamang siya sa isang sofa. Medyo matagal nga ang consultation ng ibang pasyente kay Arthur, kaya naman halos sumakit na nga ang puwetan niya sa pagkaupo sa sofa. Mabuti na nga lamang dahil after ilang oras, tinawag na nga rin siya ni Arthur. Humingi pa nga ito ng dispensa. Okay lang sir, ako na nga itong humihingi ng pabor sa inyo, magrereklamo pa ba ako? Sinimulan na nga nila ang kaniyang gagawin. Okay ka lang ba? Tanong nga sa kanya ni Arthur. Oo naman. Mabuti naman, sabihin mo lang sa akin kung masakit. Dadahan-dahanin ko na ang pagtanggal ng benda ng mukha mo. Sabi nga ni Arthur. Sige po. Natapos nga ang pagtatanggal at hindi na nga nakaramdam ng sakit si Rona. Bagkus ay panghihinayang ang kanyang nararamdaman dahil nag-iba na talaga ang kanyang muka at mas nakita pa nga niya ito ng tinanggalang benda. Okay ka lang ba? Ngayong wala na yung nasa mukha mo? Tanong ni Arthur nang papalabas na nga sila. Okay naman. Pagsisinungaling ni Rona. Nakakahiya naman kasi kung magreklamo nga siya sa harapan ng lalaking tumutulong sa kanya. Okay, that's good. Siya nga pala. You still look beautiful, Rona. Masuyong sabi nga sa kanya ni Arthur at tinitigan nga ito ng mata sa mata. Hindi na nga makaiwas pa ng tingin si Rona dahil nakakahiya naman. Salamat po. Stop calling me sir. At huwag ka nang magpo-po sa akin, nakakatanda naman. Ang sinasabi ko sa'yo, be confident. Unti-unti mo na lang tanggapin na magkakaroon na talaga ng marka ang mukha mo. Pero huwag mong kakalimutan na maganda ka. At ang kagandahan ay hindi lang sa panlabas na anyo, kundi rin sa panloob. Pero sa nakikita ko, kahit sa panlabas, mala-artista ka pa rin. Pang-eeches pa nga nitong si Arthur. Ikaw talaga, nagbibiro ka na naman. Pinobola mo na naman ako eh. Maniwala ka. Pwede rin naman sa paningin ko, sobrang ganda mo. Sabi pa nga nito na ikinapula naman ang mukha ni Rona. Nag-iwas na nga lamang ito ng tingin dahil baka hindi nga niya mapigilan ang kanyang sarili. Pagkatapos nga ng procedure na ginawa ng lalaki sa mukha ni Rona, umuwi na nga rin sila. Sabay na nga silang umuwi at exactly 5 p.m. Nauna na nga munang bumaba ni Arthur ang babae dahil kailangan pa nga muna nitong linisin ang kanyang kotse. Nag-volunteer nga sana na si Rona na lang ang maglinis nito pero ayaw naman ni Arthur at maghanda na lang daw ito ng kanilang dinner. Sige po sir. Pero nang pagpasok nga ni Rona, nagtataka siya dahil may isang bulto ng lalaki ang nandoon sa sala. Pinuntahan nga niya ito para matanong kung sino nga ang kailangan niya. Sinabi nga ng lalaki na kaibigan nga siya ni Arthur. Tumangulang naman si Rona.
Pero nakita nga niya na parang may pandidiri nga sa tingin sa kanya ni Arthur. Kaya naman, matapang na sabi nga nito, "May problema ka ba sa itsura ko?" Tila lumakas nga ang loob niya dahil nga sa payo ni Arthur kanina sa kanya na dapat maging confident pa rin siya despite sa pagkasira ng mukha niya. Tila lumakas tuloy ang loob ng babae. Wala naman, pagtanggi nga nito. Nagpaalam na nga muna sa kanya si Rona dahil maghahanda nga muna ito ng dinner nila at hintayin na lang daw saglit si Arthur dahil pabalik na nga rin ito at naglinis lang daw ng kotse. Nakita nga niyang pabalik na nga si Arthur. Hinayaan na nga muna niyang mag-usap ang magkaibigan habang siya ay naghahanda ng pagkain. "O pare, ano palang ginagawa mo rito?" Tanong nga ni Arthur sa kanyang kaibigan ni si Carlo. "Kamusta ka na pare? Long time no see ah. Bumisita na ako sa'yo dahil hindi ka na masyadong sumasama sa gimmick natin. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Huwag mong sabihin na pinagkakaabalahan mo yung chicks na nakilala ko kanina." Tanong nga nito. Hindi nga nito alam na kasambahay pala ni Arthur si Rona. At para makumpirma, "Sino bang tinutukoy mo?" Tanong ni Arthur. Yung kanina yung bagong pasok rin." Tinescribe nga nito ang kanyang suot. Si Rona yun." Rona pala yung pangalan nung hipon na yon." Napakunot noo si Arthur. "Hipon?" "Oo pre, ang ganda ng katawan pero yung muka, hindi ko trip eh. May peklat na malaki." Sabay tawa nga nito na parang nakaka-insulto nga. Pinakalma nga ni Arthur ang kanyang sarili. "Ari, wag mo naman siyang tawagin ng ganyan. May nangyari lang sa kanya kaya siya nagkaganon." Depensa nga ni Arthur kay Rona. "Talaga? Naku, wala akong pakialam. Basta, ang pangit niya." Sarcastic pa nga na sabi ni Carlo. At dito nga hindi na nga nakapagpigil si Arthur at kinuwelyuhan na nga niya ang sariling kaibigan para nga maipagtanggol si Rona. "Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi lang siya basta-bastang babae para sa akin. Kaya kung ako sa'yo, magdahan-dahan ka sa pananalita mo tungkol kay Rona." Sabi nga nito. "Chill pare. Ano ka ba? Huwag mong sabihin nagkakagusto ka na sa Rona na yan." Dahil nga sa tanong ng kanyang kaibigan, napaisip nga si Arthur. Nagkakagusto na nga ba talaga siya kay Rona? Hindi lang basta gusto, baka mahal na nga niya ito dahil madalas kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib every time na kasama nga niya si Rona at parang gusto nga niya itong nakikita parate. Biglang napangiti si Arthur at dahil dito, "Pare, huwag ka naman ganyan. Kung magkakagusto ka, mamili ka naman." Tila panunodyo pa nga ng kanyang kaibigan at dahil dito, pinalayas na nga niya si Carlo. "Get out. Kung magsasalita ka pa rin ng masama tungkol kay Rona, umalis ka na lang dito. Dahil oo, inaamin ko, nahulog na nga ako sa kanya." And this time, hindi na nga napigilan pa ni Arthur ang kanyang sarili. Mabuti na nga lamang at nagbubulungan lang ang dalawa at hindi nga narinig ni Rona ang lahat. Pagkadating nga ni Rona sa sala, nakita nga niyang mag-isa na lang doon ni Arthur. Nagtaka tuloy ito. Asa na nga pala yung kaibigan mo? Nakita ko kayong nag-uusap lang kanina." Nag-aalalang tanong naman ni Arthur. "Narinig mo ba lahat ng pinag-usapan namin?" Umiling si Rona. Hindi. Busy-busy kasi ako sa pagluluto eh. Ano bang pinag-usapan niyo?" Sa totoo lang, nag-aalala lang kasi si Arthur na baka bumaba na naman ang tingin ni Rona sa kanyang sarili kapag narinig nga niya ang mga sinabi kanina ni Carlo. "Wala yun. Ang sabi niya, kinagagalak daw niyang nakilala ka." Napanginti na nga lamang si Rona at tinawag na nga na kumain si Arthur. Sa paglipas nga ng mga araw, linggo at buwan, naging matalik na magkaibigan nga sina Arthur at Rona habang nagsilbing kasambahay nga ito sa pamamahay ng lalaki. Pero parang ang turing nga sa kanya ni Arthur ay hindi kasambahay. Parang mapagkakamalan pa nga silang mag-asawa dahil madalas nga ay parang mag-asawa nga ang ikinikilos nila sa isa't isa. Pero kasabay nito ay tila lumalalim na nga ang nararamdaman ni Arthur para kay Rona. Pero nalilito nga siya dahil hindi niya alam kung ganun din ba ang pakiramdam sa kanya ng babae. May mga pagkakataon nga na gusto na nga niya sanang sabihin ang kanyang nararamdaman dito pero hindi nga siya makatsyempo. At isa pa,
May isa pa nga siyang sikreto na pinakatatago na hindi niya alam kung ikatutuwa ba o ikagagalit ni Rona kapag nalaman niya. Pero hinuha niya malamang sa malamang magagalit nga ito. Isang gabi, habang naguhugas nga ng pinagkainan si Rona, bigla ngang tinawag siya ni Nanay Myrna. Rona, puntahan mo daw muna saglit si Sir Arthur. Meron daw siyang sasabihin at iuutos sa'yo. Ako nang bahala dito. Ganun po ba? Okay po. Dalhan mo na rin siya ng gamot at saka tubig. Tsaka kumuha ka na rin ng palanggana at saka bimpo. Masama at ang pakiramdam eh. Pahabol pa nga ni Nanay Myrna sa kanya. Tumango lamang si Rona pero nag-aalala na nga siya. Kumuha siya ng isang basong tubig at nagbitbit na nga ng gamot para sa sinat at sakit ng katawan ng lalaki. Agad siyang umakyat ng hagdan at pumunta sa kwarto ni Arthur. Kumatok siya pero walang nagbukas ng pinto, kaya tinulak na nga lamang niya ito. Pagkapasok nga niya, nakita nga niyang nakahiga lang sa kama ang lalaki at talagang hindi maganda ang pakiramdam, kaya agad nga niya itong nilapitan. Nilagay nga niya sa maliit na mesa ang isang basong tubig. Ang palanggana naman nilagay niya sa table. Hinawakan niya ang noon nito at talagang parang napaso siya sa sobrang init. Ang taas ng lagnat mo ha! Bakit ba pumasok ka pa kasi kanina? Masyado ka kasing workaholic eh. Pag-aalalang sabi nga nito. Ang lamig. Sabi nga, ng lalaki na parang nanghihina. Oo, malamig talaga. Ang init mo nga eh. At bakit kasi naka-aircon ka pa? Pinatay nga nito ang aircon. Pero sabi naman ni Arthur, malamig pa rin eh. Ano? Ang init-init na nga eh. Kailangan ko ata ng yakap mo. Pinahalo naman ni Rona sa braso ang lalaki. Alam mo, ginujoke mo na ata ako eh. Kailangan ko ng yakap mo, Rona. Tila, nanlalandi nga na sabi ni Arthur. Ano ka ba? Napakabolero mo. Aalis na nga sana ang babae at kukuha na nga lamang ng kumot nang bigla nga siyang hawakan ng mahigpit ng lalaki sa kanyang kamay at hilain ito, dahilan para matumba nga ang babae sa kanyang bisig. Kaya ngayon nga ay habang nakahiga, nakapatong naman si Rona kay Arthur. Rinig na rinig nga niya ang malakas sa pagtibok ng puso nito. Arthur, ano ba? Ano ka ba? Dito ka lang please. Tila nangihinang sabi naman ni Arthur. Naawa naman si Rona kaya hinayaan na nga lamang niya na gano'n ang posisyon nila. Makalipas ang ilang segundo na parang nagpapakiramdaman sila at tanging tibok lamang ng kanilang puso ang nararamdaman. Makalipas ang ilang segundo bumulong naman sa kanya si Arthur. Huwag mo akong iwanan rito, Rona. Ang sama talaga ng pakiramdam ko eh. Sa tingin ko, hindi naman talaga gamot ang magpapagaling sa akin kundi ikaw. Ano ka ba? Hindi kaya kita mapapagaling. Mabuti pa, inumin mo na muna yung gamot. Mamaya na, dito ka na lang muna. Pangungulit pa nga ng lalaki sa kanya. Magsasalita pa nga sana si Rona nang biglang sabi naman ni Arthur, Mahal kita, Rona. Napamulat nga ng mata si Rona at sobrang ang kabog ng kanyang dibdib at parang nag-slow motion nga ang mundo. Ha? Sabi nga nito, ang sabi ko mahal kita, as in I love you. Pag-amin na nga nito dahil hindi na nga niya mapigilan ang kanyang nararamdaman. Hindi nga makasagot itong si Rona dahil paano naman siya magugustuhan ni Arthur. Parang ang pangit-pangit naman niya at kasambahay lang siya. Langit ang lalaki, lupa siya. Kaya naman, ayaw pa nga nitong mag-sink in sa kanyang isipan. Nang mahimasmasan kumawala nga ito sa pagkakayakap ng lalaki at tumayo. Huwag mo nga muna akong hawakan. Kukunin ko lang yung tubig para makainom ka na ng gamot. Ang kulit mo naman eh. Seryosong sabi na nga lamang ni Rona. Saka lamang siya binitawan ni Arthur. Lumapit siya rito ng kaunti at siya nang nagkusang naglagay ng gamot sa bibig nito at pinainom nga niya ng tubig pagkatapos. Mahiga ka na muna. Nagdedeliryo ka ata eh. Eto, kuha muna ako ng dimpo tapos ipapahid ko sa'yo. Paalam nga niya rito. Nang muli nga niyang lingunin si Arthur, nakita nga niyang nakapikit na ang mata nito
at nanginginig. Kinuha nga niya ang bimpo at dinampian ito ang ibang parte ng kanyang katawan ng maligamgam na tubig. Ano pa yan? Kailangan ba talagang idaan to sa abs? Sabi nga nito. At pinigilan nga ang sarili sa mga nakakalokong pinag-iisip niya. Sa wakas, natapos na nga rin ang kanyang ginawa pero parang sobrang naa-attract nga siya talaga kay Arthur. Pagkatapos nga nun, kumuha nga siya ng kumot at inilagay nga nito sa buong katawan ng lalaki. At nilagay na nga ang bimpo sa noo ni Arthur. Maya-maya lang, nakahinga na nga lang ng maluwag si Rona nang humupa na nga ang panginginig ni Arthur. Napasandig na nga lamang siya sa dingding habang pinupunasan niya ang pawis sa muka. Muli ngang nag-flashback sa kanya ang nangyari kanina nang umamin nga sa kanya si Arthur. Kinakausap tuloy niya ngayon ang kanyang sarili. Hindi kaya nagdedelirio lang siya dahil sobrang taas ng kanyang lagnat? Pero bakit ganun? Parang pakiramdam ko totoo. Kung totoo yun, bakit naman niya ako nagustuhan? Anong nakita niya sa akin? Yung ganitong mukha? Yung ganitong trabaho? Anong maipagmamalaki ko sa kanya? Napailing na nga lamang ito. Kahit na ang totoo may nararamdaman na nga rin siya kay Arthur, ayaw naman niyang basta-bastang magpadala na lang sa kanyang nararamdaman dahil natatakot nga siyang masaktan. Baka nasanay lang itong kasama siya dahil madalas nga silang magkasama this past few weeks. Bumukas ang pintuan at pumasok nga si Nanay Myrna. Kamusta na si Arthur? Hindi pa rin po bumibuti ng tuluyan ng kalagayan niya pero at least umokay naman po kahit kaunti. Baka mamaya paggising niya, maging okay na rin po siya. Hinawakan nga ni Nanay Myrna ang kamay ni Rona. Ikaw na ang bahala sa kanya ha? Alam mo, nakakaawa ang alaga kong yan. Madalas kapag nagkakasakit siya, walang nag-aalaga sa kanya dahil may mga pagkakataon naman na nasa probinsya ako kapag may sakit siya at wala siyang kasama dito. Siyempre kailangan din ako ng pamilya ko at siya walang matakbuhan dahil madalas ngang wala ang kanyang pamilya. Bilin nga nito kay Rona. Mabuti na nga lamang at lumaki pa rin siyang mabait, mapagpakumbaba at may takot sa Diyos. At kapag minahal mo siya, hindi ka magsisisi, Rona. Ano? Ano pong sinasabi niyo, Nanay Myrna? Ako pa bang paglilihiman mo? Naku, sa tinanda-tanda kong to, marami na akong experience, kala mo ba? Pati kaya sa mga buhay pag-ibig. Nakikita ko ang samahan niyo at ang tinginan niyo. Alam kong may gusto kayo sa isa't isa. Ikaw, Rona, umamin ka sa akin. May nararamdaman ka ba para sa sir mo? Pero dahil nahihiyangang umamin at in denial pa nga rin si Rona, sabi nito, wala po no. Bakit naman po ako magkakagusto sa kanya? Close lang po talaga kami at matalik na kaibigan lang po ang tingin ko kay Arthur. Sa tingin ko naman po ganun din yung tingin niya sa akin eh. Ayoko din naman pong umasa. Sabi nga nito, napailing na nga lamang si Nanay Myrna at sabi nga nito, ay naku kayo talagang mga kabataan, hindi mawari ang totoong nararamdaman. Nako, bago pa mahuli ang lahat, dapat maging honest na lang kasi kayo sa mga nararamdaman nyo kung wala naman kayong natatapakan at nasasaktan ng ibang tao. O siya, maiwan na nga muna kita rito. Sabi nga niya kay Rona at umalis na nga ng kwarto. Pero lingid sa kaalaman ni Rona, gising pala si Arthur. At narinig nga nito ang sinabi ni Rona na wala siyang nararamdaman para dito. Pero hindi naman talaga totoo yun. Samantala, kinabukasan hinintay lamang ni Rona na magising si Arthur kasi bibigyan nga niya ito ng almusal. Kamusta nga palang pakiramdam mo? Bungad na tanong nga nito sa lalaki nang magmulat nga siya ng mata. Pero nagtangka nga ang babae dahil parang naging malamig nga ang sagot at pakikitungo nito sa kanya. Masama pa rin ang pakiramdam ko, pero kaya ko ng sarili ko, makakaalis ka na. Sagot nga nito, ganun ba? Gusto lang sana kitang alagaan eh, hindi na kailangan. Bakit mo naman ako alagaan? Hindi naman kasama sa job description mo bilang kasambahay. Napunasan mo ako ng bimpo, napakainin mo ako ng almusal, at kung ano-ano pa. Ang pwede mong gawin, magluto ka lang, ilagay mo sa lamesa ko at ako nang bahala sa sarili ko. Tila masungit nga na sabi nito.
Nagtaka naman ang babae pero hindi na nga lamang niya pinatulan dahil ang akala niya ay dala nga lang yon ng kanyang sakit kaya nga moody ito. Umalis na nga ito ng kwarto at bulong nga nito sa kanyang sarili. Sus, napakasungit. Parang kagabi lang. Ang sweet-sweet pa niya sa akin, may paamin-amin pa. Tapos ngayon parang ang lamig-lamig ng pakikitungo niya. At napairap nga ito at pumunta na nga lamang sa kanyang kwarto. Sa totoo lang, labag naman talaga sa kalooban ni Arthur na pakitunguan ng hindi maganda ang babae. Hindi nga ito mapakali, pero anong magagawa niya? Natatakot nga ito na mas mahulog pa kay Rona gayong nalaman naman niya na wala naman palang nararamdaman para sa kanya ang babae. Ilang araw nga rin ganon si Arthur sa kanya, kahit na nga magaling na nga ito. Kaya naman sobrang nagtataka si Rona. Wala naman siyang magawa dahil boss niya ito at hindi niya kayang questionin sa ngayon. Pero tila napupuno na nga si Rona dahil bakit hindi man lang ito sabihin ng sama ng loob kung may nagawa siyang hindi maganda. Ngayong araw nga ay nasa klinik nga siya ni Arthur dahil kailangan ngang linisin na ang kanyang sugat. Sa totoo lang, nakaschedule na nga ang surgery para nga matanggal na nga ang peklat sa mukha ng babae. Kinakabahan nga si Rona dahil baka may galit pa rin si Arthur sa kanya kapag dumating nga ang scheduled surgery niya. Malamang, hindi nga siya matatahimik at mapapalagay ang loob kapag ganun. Paano ka naman makakampante kung ang lalaking mag-oopera sa'yo ay parang may galit nga sa'yo? Lunch break na nga habang nasa klinik. Nasa loob nga ang babae at naghihintay lang sa sofa. Nang biglang may makita nga siyang kausap si Arthur sa labas ng klinik mismo nito, sa tapat lang. Ha? Sino yun? Nakita nga niyang yumakap ng mahigpit ang babae kay Arthur pero parang malamig ang pakikitungo ni Arthur dito. Pero pagkatapos nun, kinausap naman niya ng malumanay ang babae at ginulo pa nga ang kanyang buhok. Nakita pa nga niya ang maarteng babae na hinawakan ng kamay ni Arthur at may binigay nga dito na isang paper bag. Pakunot noon na nga lamang si Rona at tila naiinis na nga. Ano ba itong nararamdaman ko? Wala namang kami ah. Hindi ako pwedeng magselos. Bulong nga niya sa kanyang sarili. Nakita muli niyang humalik pa nga sa pisngi ni Arthur ang babae. Napakunot-no siya. Pero teka, bakit parang familiar yung mukha niya? Parang nakita ko na siya somewhere. Tanong nga nito sa kanyang isipan. Pagkatapos nun ay nagpaalam na nga ang babae. Hinintay nga niyang makapasok na si Arthur pero nagpanggap nga siya na chill nga lang nga siya doon sa sofa. Pero hindi na nga niya napigilan ang kanyang sarili. Sino yun? Anong sino? Yung kasama mong babae sa labas. Nakita ko kayong sweet-sweet niyo ah. Girlfriend mo? Tila patay mali siyang tanong nga nito. Ano naman kung girlfriend ko? Pabalang naman ang sagot ni Arthur. Wala lang. Bakit hindi mo man lang ipakilala sa amin? Pero sagot ni Arthur, boss mo pa rin ako. Kaya hindi mo siya kailangang makilala. May naramdaman ngang kirot sa kanyang dibdib. Itong si Rona kaya hindi na nga ito nagsalita pa at hinintay na nga lamang ang gagawin nga nila ngayong araw. At dahil nga sa sama ng loob ni Rona, napagdesisyonan nga niyang umalis na nga muna sa poder ni Arthur kahit na nga ilang linggo lamang. Nanay Myrna, pwede po bang magpaalam muna ako? Uuwi muna sana ako sa bahay namin sa probinsya. Matagal-tagal na rin po kasi akong hindi nakakadalaw doon at namimiss ko na kasi yung nanay at tatay ko at saka yung mga kapatid ko. Pagdadahilan nga nito. Pwede rin, pero dapat magpaalam ka muna kay Sir Arthur. Siya pa rin ang amo natin kahit parang magkaibigan, magkaibigan na kayo. Baka po hindi kasi siya pumayag sa akin eh. Hindi ganun si Sir Arthur, papayag yun. Nanay Myrna, ayaw ko po kasi siyang makausap. Ano? Bakit naman? Basta po, may nangyari po kasi. Nangyari? Siguro nagkaroon kayo ng lovers quarrel, no? Hindi po Hindi naman po kami lovers para magkaroon ng LQ. Nakaisip nga ng ideya ang babae at sabi nga nito, nakapagpaalam na po kay Arthur nung isang araw pa. Saka pumayag naman po siya. Sagot nga nito. Kahit sa totoo lang,
Wala naman talagang kaalam-alam si Arthur sa biglaang pag-uwi ng babae sa probinsya. Tama na nga yung nasaksihan niya at narinig niya mula dito. Nasaktan nga siya. Dito niya na-realize na talagang nahulog na nga ng tuluyan ang loob niya sa lalaki magmula nga nang makita nito na may kasama siya at kayakap at kahalikan na babae. Sino ba naman ang kaibigan na yayakap at hahalik sa'yo? Kaya nasisigurado nga niya na girlfriend niya ito. Hindi na nga niya kayang makita pa sila na sobrang sweet na sweet kaya uuwi na nga lamang siya. Hindi rin naman tamang nakikita pa niya ito at nakakasama palagi dahil mas masasaktan lang siya. Sakto namang may naipon na rin siya mula sa kanyang sweldo at nakapagpatayo rin naman siya ng isang maliit na negosyo sa kanilang probinsya. At ang nagmamanage nga ang kanyang nanay at sabi naman ito na okay naman daw ang takbo ng business kaya magfo-focus na nga lamang ito sa pagnenegosyo. Ipapagawa nga nila ang kanilang bahay at bibili nga ito ng lupa bilang investment na nga rin. Ito nga ang isa sa mga natutunan niya sa pagiging magkaibigan nila ni Arthur at pagpapasalamat nga niya yon. Nalungkot naman siya dahil ayaw niya sanang gawin to pero kailangan. Masyado na siyang maraming na-experience na masasakit na bagay sa kanyang buhay at baka hindi na nga niya kayanin kapag dumagdag pa to. Total naman matagal-tagal pa rin naman ang kanyang scheduled surgery. Kaya may panahon pa nga siya para magpalamig at subukang kalimutan ang nararamdaman niya para kay Arthur. Pagbalik niya ay sana okay na nga si Arthur at hindi nagalit sa kanya. At isang gabi nga, tsinempo na nga ng babae na umalis nang walang makakakita sa kanya. Sa kabilang banda, kinabukasan nga, ay naisipan nga ni Arthur na lumabas mula sa kanyang opisina dahil parang nagtataka siya na halos isang buong araw nga niyang hindi na nakita si Rona. Pumunta nga siya sa kusina at nakita nga niya si Nanay Mirna na naghahanda ng hapunan. Nay Mirna, asan pa pala si Rona? Tanong nga nito. Kumunot ang noo ng matanda habang nakatingin sa kanya. Umuwi sa kanila. Ang sabi niya sa akin, nagpaalam daw siya sa'yo at pumayag ka naman. Sagot ng matanda. Nagtataka man ay hindi na nga itinanggi pa yon ng lalaki. Wala naman sinabi si Rona na uuwi ito sa kanila. Kaya naman kinabahan nga siya at pinuntahan nga kaagad ang kwarto nito. Tinignan nga niya ang cabinet at nakita naman ito na kumpleto naman ang kanyang mga gamit doon. Napabuntong hininga siya. Sa isip-isip niya, siguro ay babalik din ito kaagad. Pero lumipas nga ang mga araw, linggo, at buwan. Wala pa rin nga si Rona. Isang linggo na nga lamang at magaganap na nga sana ang surgery ng muka o peklat nito. Kaya nagdesisyon na nga si Arthur na sunduin ito. At nang makarating na nga siya sa address na binigay ni Nanay Mirna na nakuha nito mula kay Rona, bumuntong hininga muna si Arthur at bago kumatok. Pinagbuksan naman siya ng ina ng babae. O iho, andito ka pala. Hinahanap mo ba ang anak ko? Naku, nandun siya sa bukid. Bising-busy sa anihan. Pasensya ka na kung gusto mo. Pumarito ka na muna. At itatapat ko ang electric fan sa'yo kasi masyadong mainit ngayon. Summer pa naman. Maghahanda lang ako ng merienda mo. Hindi na po. Ako na lang pong pupunta kay Rona din sa kabukiran. Sigurado ka ba? Naku kay init-init. O heto ang payong. Gamitin mo yan at huwag kang magpaaraw dahil uso ang heat stroke ngayon. Paalala nga ng ina nitong si Rona. Tumango naman ang lalaki at dali-dali lang ang nagpunta sa itinurong kinaroroonan nga ni Rona. Habang papalapit nga siya ay nakikita na nga nito ang likuran ng babae at bising-busy nga sa pag-aani. Nagulat na nga lamang si Rona nang biglang may yumakap nga sa kanyang likuran. Ay palaka! Bulong nga nito bigla. Sir Arthur? Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong nga niya. Bakit ka umalis? Bakit hindi ka man lang nagpaalam? Nag-aalalang tanong ni Arthur. Hindi nga alam ni Rona ang kanyang isasagot dahil siya naman talaga ang may kasalanan dahil hindi talaga siya nagpaalam. Honest na sagot na nga lamang sa kanya ni Rona. Paano naman ako magpapaalam sa'yo?
Napaka-cold ng pakikitungo mo sa akin. At isa pa, nakita kita kasama ang ibang babae. Napakunot noo si Arthur. Ibang babae? Sino nakita mo? Yung tinatanong ko sa'yo sa harap ng klinik mo. Napatawa nga ng bahagya si Arthur at pangaasar pa nga nito kay Rona. Nagsiselos ka ba? Napaiwas ang tingin ng babae. Ako? Nagsiselos? Ba't naman ako magsiselos? Wala naman akong karapatang magselos eh. Palapit na nga ng palapit si Arthur. Hinawakan nga nito ang magkabilang pisngi ng babae kahit nga ang peklat nito ay hinawakan niya. Bakit naman wala kang karapatan? Anong ibig mong sabihin? Di ba umamin na ako sa'yo? Bakit hindi man lang ako nakakuha ng tamang sagot mula sa'yo? Kung nagsiselos ka dahil nakita mo kami ng kapatid ko, ibig sabihin, may nararamdaman ka rin para sa akin, right? Tama ba ako? Nakayuko nga lang ngayon si Rona at hindi makapagsalita. Aaminin niya na puno pa rin ng takot ang kanyang puso, lalo na at naramdaman na nga rin niya kung paano maiwan dati. Lalo pa ngayon na hindi na nga siya maganda. Natatakot kasi ako. Paano kapag nakahanap ka ng maganda ang itsura at hindi kagaya ko? Wala nang mas gaganda pa sa'yo sa paningin ko. Ano ka ba? Tsaka di ba nangako ko sa'yo na tutulungan kita na maayos to? At tinutukoy nga nito ang mukha ni Rona. Sagot naman ng babae. Paano naman ako magtitiwala sa'yo? Yang sungit-sungit ng pakikitungo mo sa akin nun. Ang cold-cold mo pa. Nagbago ka bigla tapos nakita kita kasama ibang babae. Nagdadalo ang isip na nga ako para sa surgery eh. Narinig ko kasi kayo ni Nanay Mirna na nag-uusap at narinig ko na sinabi mo sa kanya na wala kang nararamdaman para sa akin. Tao lang din ako. Nasaktan ako kaya sinubukan kong umiwas sa'yo. Pero paano ko iiwas sa'yo kung kasambahay kita /sekretarya at assistant minsan? Kaya sinubukan ko na lang maging cold sa'yo. Sinubukan kong pigilan yung mas lumalalim na nararamdaman ko para sa'yo. Pero wala eh. Habang tumatagal, kapag mas lalo kong iniiwasan, mas lalong lumalalim ang pagmamahal ko. Hindi na nga kaya nito eh. Sabay turo nga nito sa kanyang puso. Pagkatapos nga niyang sinabi yun, magsasalita pa nga sana ang babae, pero nilapat na nga nito ang kanyang labi sa labi ni Rona. Noong una ay nagulat nga si Rona pero di kalaunan, tumugon na nga rin ito sa mga halik nitong si Arthur. Mahal mo rin ba ako? Tanong nga ng lalaki sa kanya habang magkadikit nga ang kanilang mga noo. Mahal kita. Pero promise mo ha, huwag mo akong ipagpapalit sa mga magaganda. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang pinakamaganda sa mata ko at saka tutulungan kitang maging pinakamaganda sa lahat. Ibabalik natin ang dating mukha mo, magtiwala ka lang sa akin. Sabi nga nito. Sinulit nga nila ang 2 araw nga nila doon at doon nga rin natulog sa probinsya nila si Arthur para nga makabanding din ito ang pamilya ni Rona. Botong-boto rin naman ang ina at ama at mga kapatid ni Rona kay Arthur kaya wala na nga silang mahihiling pa. Dumating na nga rin ang araw ng pinakahihintay ni Rona, ang surgery nga ng kanyang muka. Hiniling nga ni Arthur na sana pagkatiwalaan siya nito. Sinunod naman yon ni Rona at sa wakas, natapos nga rin ang surgery. Ngayon nga, nakaharap nga sa salamin si Rona. Ako na ba talaga to? Bumalik na nga talaga ang dati kong itsura. Maraming salamat Arthur. Utang ko talaga sa iyo to. No Rona, huwag mong sabihin yan. Gusto kong tulungan ka. At isa pa, nakita ko rin kung paano mo tinulungan ang sarili mo. You should thank yourself at ang nasa itaas dahil ginabayan ka niya. Payo nga ng lalaki kay Rona. Napayakap na nga lamang ito sa kanya. Samantala, huminto ang tricycle na kanyang sinakyan sa harap mismo ng kanilang bahay. Dahil umuwi nga sila, makalipas nga ang 3 days ng surgery niya. Tinulungan nga siya ng driver na ibaba ang lahat ng kanyang mga dala. Nakita nga niyang lumabas ang kanyang kapatid at binitbit na nga rin ang dala nitong mga bag. Halika rito, tulungan mo kong ipasok lahat ng to.
Napatitig sa kanya ang kanyang kapatid. Ate, ikaw na ba yan? Bumalik niya ang dating itsura mo. Oo, sabay ginulungan nito ang buhok ng kanyang kapatid. Sakto namang lumabas na nga rin ang kanyang inatama. Nakita nga nito ang tuwa sa mga mukha nila at napayakap na nga lamang siya ng mahigpit sa mga ito. Masayang masaya kami para sa iyo, anak. Asan ba si Arthur? Kasama mo ba siya para makapagpasalamat naman kami sa kanya? Hindi po, Nay, busy po kasi sa klinik. Pero heto po, pinapabigay po niya ang lahat ng to. Sige, sabihin mo salamat at kami na lang bibisita doon kung busy siya. Pagkapasok nga nila, inamin na nga nito na may namamagitan na nga sa kanila ni Arthur. Nay, gusto ko po sanang sabihin sa inyo na kami na po ni Arthur. Parang hindi naman nagulat ang kanyang mga magulang. Talaga? Alam ko naman na darating ang araw na to. Bakit naman po? Halata naman ng kahit na sino na gusto niyo ang isa't isa. Makikita naman kung paano niyo tignan at pakitunguan ng isa't isa. Kayo lang yung in denial eh. Mabuti naman at umamin na nga kayo sa isa't isa. Ibig sabihin binibigyan niyo na po ako ng basbas, Nay? Of course, anak. Deserve mo yan. Sobrang saya nga na officially nga na legal na nga silang dalawa. Dumating na nga rin ang araw na naka-video call nga rin ito ang mga magulang nitong si Arthur. Tama nga ang sinabi ni Nanay Myrna na parati na nga lamang walang oras para kay Arthur ang kanyang mga magulang kaya handa nga siyang punan nito. Bilang girlfriend niya, aalagaan niya at pasasayihin si Arthur sa abot ng kanyang makakaya. Isang araw balak ngang isurprise nitong si Rona si Arthur na uuwi na nga siya galing probinsya. Kaya hindi nga niya ito sinabihan at may dala pa nga itong mga paborito niyang pagkain at kung ano-ano pa. Hanggang sa may narinig nga siyang parang nagtatalo sa loob ng kwarto ni Arthur. Totoo ba yung narinig ko, kuya? Nakarelasyon mo na itong si Rona? Tanong nga ng isang babae kay Arthur na ipinagtaka naman ni Rona. Pero parang familiar ang boses na yun sa kanya. Yes, tama yung mga nasagap mong balita at lahat ay gagawin ko para kay Rona. No, kuya, hindi mo siya pwedeng maging girlfriend. At bakit hindi? Dahil ba kinaiinggitan mo siya sa kumpanya ninyo? Dahil siya ang hinahanga ng halos lahat ng kalalakihan doon at ng mga boss nyo? At siya pang nakakuha ng promotion, kaya umiral ang selos mo at tinapunan mo siya ng asido. Hindi tama ang ginawa mo, mabuti na nga lamang at naibalik sa dati niyang itsura si Rona. Dahil kung hindi kita mapapatawad, ganun na rin ang sarili ko. Kuya, ibig sabihin, pinagpapalit mo ko sa babaeng yun? Mas importante ba siya kaysa sa akin ng kapatid mo? Hindi naman sa ganun, Belinda. Pero magkaiba kayo. Then mamili ka, kuya. Paghahamon nga ng kapatid nito sa kanya, narinig nga ni Rona ang lahat. At sa isip-isip nga nito, si Belinda? Kapatid niya si Arthur? At si Belinda ang nagtapon ng asido sa mukha ko? Siya palang may kagagawa ng lahat ng to. Kung bakit naghirap ako at halos isakripisyo ko na ang lahat ng pinaghirapan ko. Namumuo na nga ang luha sa kanyang mga mata. Hindi rin ito akalain na itinago nga ni Arthur sa kanya na ang kapatid pala niya ang may kasalanan ng nangyari sa kanya. Kaya pala nung una pa lang, ang bait-bait na nito sa kanya. Kaya pala tinulungan niya ito para nga maibalik ang dati niyang itsura. Sa narinig, napatunayan naman niya na totoong mahal talaga siya ni Arthur. Pero kahit na ganoon, niloko pa rin siya ng lalaki at pinaikot. Pinaniwala niya ito sa kanyang kabaitan. Na hindi alam ni Rona kung ginawa lang ba ni Arthur lahat ng kabaitan at pagtulong sa kanya para nga makabawi sa kasalanan ng kanyang kapatid na pagsira sa mukha nito. Tuluyan na ngang pumatak ang kanyang mga luha hanggang sa narinig nga niyang may humawak ng doorknob at huli na nga hindi na nga siya nakaalis at nakalabas na nga si Belinda. Rona? Gulat na tanong ni Belinda sa kanya. At dahil doon napalingon nga bigla si Arthur at napupunta sa labas. Rona, let me explain. Sabi nga niya kaagad.
Ang kaso, nakalayo na nga sa kanila si Rona dahil tumakbo na nga ito. Hindi nga mag-sink in sa kanyang isip ang lahat ng mga narinig niya. Pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat o di kaya ay isang teleserye lamang na napapanood sa TV. Hindi niya akalain na nangyayari din pala ito sa tunay na buhay. At naiisip nga niya, kung isolated case lang ang ganito, bakit siya pa ang kailangang maka-experience nito? Sumakay na nga siya ng taxi at dali-dali na ngang nagpahatid sa terminal kung saan makakauwi siya sa kanilang probinsya. Nagtataka naman ang kanyang mga magulang dahil nung araw din na yun ay bumalik din kaagad ang kanilang anak. Tinanong pa nga siya ng kanyang ina pero hindi pa nga siya handa na ikwento ang lahat sa kanyang mga magulang. Nagkulong nga lang ito at nagmukmok sa kwarto. Bakit siya nagawa ni Arthur paikuti ng ganun? Kaya pala, napagtagpi-tagpi na nga niya ang mga pangyayari. Ang pagiging mabait nito, kung paano siya nito tinulungan, maaaring inuusig lang pala siya ng kanyang konsensya. Halos buong gabi ngang nagmukmok ang babae. Samantala kahit gustong-gusto na ngang sundan ni Arthur ang kanyang pinakamamahal na si Rona, hindi niya magawa. Dahil payo rin sa kanya ni Nanay Mirna na mas maayos kung palalamigin nga muna niya ang sitwasyon, pati na nga rin ang ulo nitong si Rona dahil malamang sa malamang galit pa rin ito sa kanya dahil sa ginawa niyang pagsisinungaling dito. Pero sa maniwala man ito sa hindi, ang lahat ng pinakita nga niya kay Rona ay totoo. Nung una pa lang niyang nakilala ito ay talagang magaan na talaga ang loob niya kay Rona. Samantala, dumaan ng ilang linggo. Hindi pa nga rin sila muling nagkikita at nagkakausap. Sinubukan ngang mamuhay ng normal ni Rona. Nag-apply siya ulit ng trabaho sa dati niyang pinagtatrabahuan at natanggap nga siya muli kaagad. Samantalang si Belinda naman nag-resign na nga sa kumpanya dahil sa sobrang kahihiyan nga na dinulot ng ginawa niya nang dahil lang sa inggit and insecurities. Kinailangan ngang i-report ito ni Rona sa HR ng kumpanya para nga malaman nga nito ang katotohanan at mabigyan sila ng warning. Kailangan din kasing matuto ng kapatid ni Arthur at hindi niya pwedeng takbuhan ang kasalanang ginawa niya na nagpabago ng sobra sa buhay ni Rona. Kahit na nga ganoon ang ginawa ni Belinda sa kanya, nanaig pa rin ang kabutihan sa puso ni Rona at sinabi nga nito na imbes termination ang maging rason ng pagkawala nito sa kumpanya, sinabihan at nakiusap na nga lamang siya sa HR at sa kanyang boss na ilagay na nga lamang na nag-resign ito nang sa gayon makapag-apply pa rin ito sa mga kumpanya at makapagsimula muli. Kahit na papaano, kapatid pa rin yun ni Arthur, ang lalaking hindi mawala-wala sa kanyang isipan. Makalipas nga ang isang linggo, tumatawag naman na sa kanya noon si Arthur pero hindi pa rin niya kayang sagutin ito. Pero parang may tampo sa kaibuturan ng kanyang puso dahil bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya pinupuntahan at sinusuyo nito. Yun lang naman talaga ang gusto niya, ang makita ang sincerity sa kanyang pinakamamahal na si Arthur. Lumipas pa nga ang ilang linggo. Parang naging normal na nga ang buhay nitong si Rona maliban na nga lamang sa parang may kulang nga sa kanyang buhay. At alam naman niya kung ano yun. Nahihirapan lang siyang aminin dahil hindi siya sigurado kung manunumbalik pa nga ang dating pagsasama nila ni Arthur. Isang hapon nga, pag-uwi nga nito sa kanila nagtataka siya dahil bakit parang wala ang kanyang mga magulang at kapatid sa bahay nila. Very unusual dahil pag-uwi nga nito madalas, nandun na nga sila at masayang nagkukwentuhan habang nagkakape. Nay, Tay, asan po kayo? Bunso. Pero walang sumasagot. Naisip nga niya na baka nasa bukid nga ang mga yon at nagbabanding doon. May mga pagkakataon kasing naglalatag sila sa ilalim ng puno at doon nga nagkukulitan at nagkukwentuhan. Punta nga siya sa kanilang bukid. Chinek nga niya ang ilalim ng puno nang naranaan doon. Nakita nga niya na may nakalatag nga. May isang basket, may mga prutas at pagkain. Naku, ginusto lang palang mag-picnic.
Hindi man lang ako sinabihan ng mga to. Lumapit na nga ito sa kinaroroonan ng basket at ng latag. Pero asan sila? Pero nagtataka ito at wala namang tao doon. Tinignan nga niyang basket, tinanggal ang mga prutas, at chinek kung ano kayang makakain doon kasi nag-aalborotan na rin ang kanyang tiyan kanina pa. Gustong gusto na nga niyang magmerienda, lalo na't hilig nga nitong magmerienda ng okoy pagkatapos nga niya makauwi galing sa opisina. Teka, wala yung paborito ko rito ah. Nagtaka siya dahil may isang maliit na box na andoon. Isa itong red box sa pinakailalim ng basket. Ano to? Bakit may ganito? Binuksan nga niya yon at nakita nga niya ang isang diamond ring. Kinutuban na nga itong si Rona at bumilis na nga ang kabog ng kanyang dibdib. Kaya naman napalingalingan na nga ito sa paligid. At nakita nga niya sa medyo kalayuan ang isang bulto ng lalaki na pamilyar sa kanya. Walang iba kundi si Arthur at papalapit sa kanya. Napatayo na nga lamang ito dahil kanina nakaupo na nga siya sa latag. Handa na nga sanang lantakan ng mga prutas. Arthur? Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong nga nito. Siyempre naman, pupuntahan ko ang pinakamamahal ko. Bakit ngayon ka lang? Bungad na nga nitong si Rona sa kanya. Namiss mo ba ako? Hindi no, pagkatapos ng ginawa mo sa akin mamimiss pa kita? Taray-tarayan nga nasabi nitong si Rona. Ako namiss kita. Kaya sa sobrang pagkamiss ko sa'yo, yan. Nagpo-propose ako sa'yo. At ito na nga at lumuhod na nga si Arthur sa harapan ni Rona. Nagsilabasan na nga rin ang kanyang mga kapamilya dahil kasabwat nga sila sa matagal na palang pinaplanong proposal na matagal na palang pinaghahandaan ni Arthur na gawin para kay Rona. Kaya pala medyo natagalan ito sa pagpaparamdam kay Rona. Sabi nga niya, Rona, please marry me. Diretsahang tanong nga nito. Hinuutusan mo ata ako eh, pagkatapos ng ginawa mo? Sorry na, I promise. Lahat naman talaga ng pinakita ko sa'yo totoo. Inaamin ko nung una, meron kasing nakapag-tip sa akin na may ginawang kasalanan tong kapatid ko, kaya nagpa-imbestiga ako. Nalaman ko na ikaw yun. Sinundan kita. Nakita ko kung gaano naging kamiserable ang buhay mo nang dahil lang sa ginawa ng kapatid ko, nang dahil sa pagiging immature niya. Pero I promise, pinagbabayaran na niya ngayon ang ginawa niya sa'yo. Nung una, aaminin ko na aawa lang ako sa'yo, pero habang tumatagal at sinusundan kita, parang may nararamdaman na ako para sa'yo at mas higit pa ron ang gusto kong gawin. Kaya simula pa lang nang makalala kita, nagpakatotoo na talaga ako sa'yo. So please, maniwala ka sa akin at pakasalan mo ko dahil hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Mahabang litanya nga ng lalaki. Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Basta promise mo, hindi ka na magsisinungaling ulit ng ganun sa akin ha. Promise, sabi nga ng lalaki at tinaas pa nga ang kanang kamay. Pagkatapos nga nun binuksan na nga niya ang box, kinuha ang singsing at isinuot nga kay Rona. Hindi pa nga ako nag-yes, sinuot mo na? Ano bang sagot mo? Yes, I will marry you. Sabi nga nito sabay niyakap ng mahigpit ang lalaki. Kinantsawan na nga sila ng kapamilya ni Rona, pero masayang-masaya nga silang lahat. Pagkatapos noon, itinuloy na nga nila ang kanilang picnic. Makalipas nga ang ilang buwan ng preparations para sa kasal ng dalawa, sa wakas na isakatuparan na nga. Isa itong intimate beach wedding. Hindi lang yon, nagkaroon pa nga sila ng church wedding. Paano ba naman kasi? Nagpumilit nga ang bilyonaryong doktor na si Arthur na gusto nga niyang 2 beses pakasalan ng dalaga. Hindi na nga nakatanggi pa itong si Rona. After their wedding, honeymoon na nga kaagad at nag-Japan pa nga sila. At syempre, sinulit nga nilang isa't isa roon. Sinigurado nga nitong si Arthur na makakabuo nga sila kaagad.
Biniyayaan nga sila ng anak na kambal, isang babae, isang lalaki. Wala na nga silang mahihiling pa dahil nga pagkatapos ng lahat ng mga unos, sa wakas, naging kontento at masaya na nga sila. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ng dalawang pusong pinagtagpo nang dahil sa isang unos na siyang nagbigay rin ng happy ending sa kanila. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shoutout po sa mga sumusunod. Sue Marieta, Jane Rosario, Osanalito, Chisa Dehino, Delfa Ortega, Erlinda Bausing, Socorro Silada, Zenny Basay, Vivian Mantua, Glendora Villanueva, Elsis Flora, Lorna Mariano, Catherine, Jane Rosario, Epifania Areno, Nesbeth Hanaban, Carissa Mabute, Melinda Marina, Nonito Panes, Luisita de la Cruz, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at sumusuporta. Maraming salamat po. At muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.